Narito po tayo para pag-usapan ang isang napakahalagang tanong sa ating buhay. Bakit kailangan nating maligtas? Bakit kailangan ng ating kaluluwa ng kaligtasan? Well, para masagot po natin ang tanong na yan, mahalaga po na maunawaan po natin ang ilang katotohanan mula po sa banal na kasulatan. Una po sa aklat ng Genesis, nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Well, alam po natin na makapangyarihan ng Diyos at siya ay all-knowing. Alam niya po yung hindi lamang ngayon, kundi po yung sa araw na darating. Nung nilikha po ng Diyos ang lahat-lahat, alam niya na po na ang tao ay mahuhulog sa kasalanan at mamamatay. Ngunit kahit ganon ay pinili pa rin ng Diyos na likhain ang lahat ng bagay. Yan po ay bahagi ng kanyang pagiging Diyos. Siya po ay sovereign God. At pwede niya pong gawin ang anumang maibigan niyang gawin. Ngunit maganda ang kanyang plano sa lahat-lahat. Ang pangalawa po ay tungkol po sa pagkahulog ng tao sa kasalanan. Well, din po sa Garden of Eden, nagbigay ang Diyos ng isang natatanging utos kay Adan. Sabi po ng Diyos, huwag po nilang kanin po yung bunga ng kaalaman ng tama at mali. Sapagkat sa oras na kanin po nila yon, sila po ay mamatay. At di naglaon ay nahulog po sila sa kasalanan. Una po si Eva at sumunod po si Adan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, dahil po sa kasalanan po ni Adan, ay lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat lahat ay nagkasala. Ay ikatlo po ay tungkol po sa kabayaran ng kasalanan. Yan pong sinuway po ni Eva at maging ni Adan ang utos ng Panginoon. Kinain po nila yung bunga. Hindi po sila namatay. In fact, nung po sila ay pinaalis doon po sa paraiso, sila po ay nagkaanak at umabot po sila ng mahigit 900 taon. Ibig sabihin po, ang kabayaran ng kasalanan ay hindi lamang po pisikal na kamatayan, kundi espiritual na kamatayan o walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ang ikaapat po ay ang provision ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Alam po ng Diyos na hindi po kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Sabi po na banal na kasulatan, ang tao ay tulad ng isang tupa na naliligaw. At dahil po doon ay malapit po siya sa kapahamakan. Sabi po sa pahayag, sa Revelations, simpleng kasalanan po ng pagsisinungaling ay sapat na po para po tayo ay mamatay sa impyerno. Kaya naman po ang Diyos ay gumawa po ng solusyon para po sa atin. Doon po sa Garden of Eden, nung po mahulog ang tao sa kasalanan, ang Diyos po ay gumawa po ng damit para ipantaklob doon po kay Adan at Eva. At yung damit po na yun ay yari po sa balat. Ibig sabihin po, ang Diyos ay pumatay ng isang hayop na siyang pantaklob doon po sa kahihiyan ng tao. Pantaklob doon po sa kasalanan ng tao. Yun po yung unang record sa Bible na nagkaroon po ng animal sacrifice. Isang sakripisyo bilang tugon sa problema ng tao. Doon po sa law of God, batas ng Diyos na binigay kay Moses, ipinag-utos ng Diyos na magkaroon ng pagbubuhos ng dugo para po sa kabayaran ng kasalanan ng tao. At ito po ay paghahanda po para sa pagdating ng anak ng tao, ng Panginoong Jesus. Sapagkat sa New Testament, si Jesus ang Lamb of God na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, bakit kailangan po nating maligtas? Well, tayo pong lahat ay makasalanan. At karapat dapat po tayo mamatay. Ngunit dahil sa pag-ibig po ng Diyos, mahal niya po tayo, mahal ka niya,
binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Upang sa halip na tayo mamatay, siya po ang namatay para po sa atin. Siya po yung sakripisyo na inihandog para matugunan ang ating problema ng kamatayan. Ito ang mabuting balita ng kaligtasan. At nais ng Diyos na hindi mo lang ito malaman. Nais ng Diyos na ito'y iyong maranasan. Nais ng Panginoon na ikaw ay mapatawad at bigyan ng pag-asa ng buhay na walang hanggan.